Welcome back mga kachika sa aking channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa mga full-blooded Pinoy or mga Filipino na sumikat din sa mundo dahil sa kanilang talent sa pag-awit or nakilala yung talent nila bilang isang actress or actor sa pelikula man o teatro. Alamin natin kung sino-sino sila at huwag sana tayong magsawang suportahan sila sa mga darating pang nilang project. Tara na at simulan na natin. Tayo po ay magsimula kay Rachelle Ann Go. Ang mang-aawit na si Rachelle Ann Go ay mayroong maraming internasyonal na parangal na nakuha mula sa kanyang matagumpay na karera sa Broadway. Partikular siyang pinuri para sa kanyang pagganap bilang Eliza sa hit musical na Hamilton. Ang papel na ito ay nagbigay sa kanya ng Best Actress in a New Production of a Musical Honor sa Broadway World UK Awards at Best Supporting Performance in a Musical sa Take 5 Entertainment Theatre Awards. Nakatanggap din si Rachelle ng mga parangal para sa pagganap sa Miss Saigon at Les Miserables. Si John Arcilla na isang veterano sa movie industry ay nanalo ng Volpi Cup para sa Best Actor noong 2022 sa ika-78 Venice International Film Festival na itinuturing na pinakamatandang film festival sa mundo. Ang award ay para sa kanyang papel sa serye ng telebisyon ng HBO na On the Job, The Missing 8 na ginagawa siyang unang aktor sa Southeast Asia na nakapanalo nito. Ang ilang mga kilalang aktor na nakatanggap ng Volpi Cup ay sina Liam Neeson, Sean Penn at Brad Pitt. Hindi nakapunta si Arcilla upang tanggapin ang parangal ng personal sa festival dahil nasa gitna pa rin ng pandemya. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang taus-pusong pagtanggap sa isang video na pasasalamat sa wikang Italyano. Ang award ay tinanggap ng direktor na si Eric Mati para sa kanya. Walang kumpletong listahan ng mga sikat na mang-aawit na Pilipino na wala ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez. Sumikat si Velasquez matapos manalo sa talent show sa telebisyon na ang bagong kampeon noong 1984 at sa Asia Pacific Singing Contest noong 1989. Pumirma siya ng kontrata sa Polygram Records at nakamit ang commercial success sa ilang mga teritoryo sa Asia sa kanyang ikalimang album na Listen Without Prejudice na nagbenta ng mahigit sa 700,000 kopya at isa sa kanyang pinakamabentang album hanggang ngayon. Noong 1978, siya ay pumirma ng kontrata sa MJF Company ni Mark J. Feist at inilabas niya ang album na may impluwensya ng R&B na Drawn. Ang sumunod na album ni Velasquez na R2K ay sinusuportahan ng mga remake ng On the Wings of Love, I'll Never Love This Way Again at I Don't Want to Miss a Thing at kalaunan ay naging certified 12 beses na platinum. Gumanap si Velasquez ng mga pangunahing papel sa mga romantic comedy na Kailangan Ko'y Ikaw at Pangako Ikaw Lang at nakatanggap ng Box Office Entertainment Award para sa Box Office Queen. Nagbida rin siya sa mga teleserye na Forever in My Heart, Ako si Kim Samsun, Totoy Bato, Diva, I Heart You, Pare at Poor Señorita. Pinasok din niya ang television talent show bilang isang presenter sa Star for a Night, Pinoy Pop Superstar at The Clash at naging judge sa Starstruck at Idol Philippines. Sa pagbebenta ng mahigit sa 7 milyong record sa Pilipinas at 1.2 milyong record sa Asia, si Velasquez ang pinakamabentang artist ng musika sa Pilipinas. Ang dami niyang award tulad ng 2 Asian Television Awards, 2 MTV Asia Awards, 22 Awit Awards, 17 Aliw Awards at 16 na Star Awards for Music. Siya ay tinatawag bilang Asia's Songbird na patuloy sa pag-inspire sa mga bagong henerasyon ng mga awit. Si Techi Agbayani o Visitasyon Parado sa tunay na buhay ay isang actress, modelo at psychology teacher. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pag-arte sa pelikulang Pepeng Shotgun noong 1981 kasunod ng ilang mga pagsali sa beauty pageant at pagmomodelo. Siya ang una at nag-iisang Pilipinang babae na lumabas sa cover ng German edition ng Playboy noong 1982. Napasama siya sa ilang mga pelikulang Hollywood tulad ng The Emerald Forest at ang pelikulang Gymkata noong 1985, The Money Pit noong 1986 at Ricky and Pete noong 1988. Siya ay nakatanggap ng mga parangal sa Metro Manila Film Festival, bukod pa sa mga nominasyon para sa isang FAMAS, Gawad Urian, Star Awards for Movies at Luna Awards. Alam nyo ba na muntik na siyang leading lady ni Sylvester Stallone sa pelikulang Rambo First Blood Part 2? Siya ay tinawagan para sa isang
ang audition para sa Rambo First Blood Part 2 dahil iniulat na ito ay is-shooting sa Pilipinas. Matagumpay niyang nakuha ang role sa audition. Dahil ang shooting ay gagawin pala sa Mexico at hindi sa Pilipinas dahil sa mga issue sa logistic, hindi siya pumayag at ang role ay napunta kay Julia Nixon. Noong 1989, bumalik si Agbayani sa Pilipinas para isilang ang kanyang anak at mula noon ay inialay ni Agbayani ang buong oras niya bilang isang ina, namuhay ng pribadong buhay sa loob ng ilang taon bago bumalik sa pag-arte sa teleserye at mga pelikulang Pilipino. Ang namayapang actress at ina ni Andy Eigenman na si Jacqueline Jose na isang veterano sa telebisyon at pelikula ay nanalo ng napaka-prestihiyosong Best Actress Award sa 69 na Cannes Film Festival noong 2016 para sa kanyang papel sa Marosa. Ang pelikula ay idinirek ng kilalang direktor na si Brillante Mendoza at ito ay naglalarawan ng pakikibaka ng Pilipinas laban sa maliliit na gang ng iligal na droga at ang korupsyon ng pulisya na nagpapalaganap nito. Siya ang unang Southeast Asian na nanalo ng Best Actress Award sa Cannes. Natalo niya ang mga aktor sa Hollywood na sina Charlize Theron at Martin Cotillard at ang 2 beses na nagwagi ng parangal sa Cannes na si Isabel Huppert. Si Jake Cyrus na dating Charis Pempenko ay isang mang-aawit na nakakuha ng puso ng milyon-milyon sa kanyang malakas at natatanging kakayahan sa pag-awit. Si Jake o Charis ay nagsimulang sumali sa iba't ibang mga paligsahan sa pag-awit na kalaunan ay humantong sa kanyang tagumpay. Nakamit ni Charis ang pandaigdigang katanyagan matapos na ang mga video niya na kumakanta ng mga sikat na kanta ay naging viral sa YouTube. Inanyayahan siya ni Ellen DeGeneres sa kanyang palabas noong 2007 kung saan nakatanggap si Charis ng standing ovation matapos ang kanyang malakas na pag-awit ng And I Am Telling You I'm Not Going mula sa musical na Dreamgirls. Ang kanyang paglitaw sa The Oprah Winfrey Show noong 2008 ay nagmarka ng simula ng kanyang internasyonal na katanyagan. Nagsimula siyang magtanghal sa mga konsyerto kasama sina David Foster at Andrea Bocelli bukod sa iba pa at naglabas ng isang album na My Inspiration noong 2009. Ang studio album na Charis noong 2010 ay pumasok sa Billboard 200 sa number 8 na kung saan ito ang unang album ng isang Asyanong solo singer na nakapasok sa top 10. Ang single na Pyramid mula sa album na ito, nakasama niya ang mga awit na si Iyaz, ay ang pinakamatagumpay na single ni Charis na nakapasok sa top 40 ng Billboard. Sumabak din siya bilang actress kung saan siya ay cast ng musical comedy drama TV series na Glee noong 2010 bilang Sunshine Corazon. Gumanap din siya bilang anak na babae ng isang Pinoy restaurant owner na si Reggie Lee sa comedy film na Here Comes the Boom kasama sina Kevin James at Salma Hayek. Si Jake Cyrus ay kumakanta pa rin pero hindi na niya nakakamit ang kasikatan na meron siya noong siya ay bilang Charis. Si Freddie Aguilar ay isang folk musician at singer-songwriter na itinuturing na isa sa mga haligi at icon ng original Filipino music o OPM. Ang kanyang awiting Anak ay ang pinakamabentang record ng musika sa Pilipinas sa lahat ng panahon na nagbenta ng 33 milyong kopya sa buong mundo. Ang Anak ay hindi lamang nakabasag sa mga charts ng musika sa Pilipinas noong 1979, kundi pati na rin ang number 1 spot sa Japan at nakamit ang malaking katanyagan sa ibang mga bansa tulad ng Angola, Japan, Malaysia, Hong Kong at mga bahagi ng kanlurang Europa. Ang awitin ay naging napakasikat kaya ito ay naipalabas sa 51 bansa at naisalin sa 27 wika sa buong mundo. Hindi pa ito nalalampasan bilang ang pinakamabentang record sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Si Sofronio Vasquez ay isang mahusay na mang-aawit na sumikat sa Pilipinas sa pamamagitan ng tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Kahit hindi siya nakapasok sa finals noon, hindi siya sumuko. Patunay na ang tiyaga ay susi sa tagumpay. Noong Oktubre 1, 2024, ang araw na nagbago ng lahat. Sa kanyang audition sa The Voice US, inawit niya ang awiting I'm Going Down ni Mary J. Blige. Sa galing ng performance niya ay lahat ng judges na sina Snoop Dogg, Michael Bublé, Reba McEntire at Gwen Stefani ay napalingon. Siya ay naging parte ng Team Bublé. Sunod-sunod ang kanyang nakamamanghang performance tulad ng Unstoppable ni Sia, A Million Dreams mula sa movie na The Greatest Showman na kung saan lahat ay puno ng emosyon at husay. Noong Nobyembre 28, 2024 sa grand finale, tinalo niya ang iba pang mahuhusay na contestants at nanalo bilang unang Pilipino at unang Asyano
Pilipino sa The Voice USA. Siya ay tatanggap ng $100,000 na premyo at pipirma ng kontrata sa Universal Music Group. Si Arnel Pineda ay isang mang-aawit at kompositor na naging kilala siya sa Pilipinas noong dekada 1900 at sa buong mundo noong 2007 bilang ang lead singer ng Amerikanong rock band na Journey. Noong Hunyo 28, 2007, nakipag-ugnayan si Neil Sean ng Journey kay Noel Gomez, isang matagal ng tagahanga at kaibigan ni Pineda na nag-upload ng maraming video ni Arnel sa YouTube upang humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Pineda. Nagpadala si Sean ng isang email kay Pineda na nag-aanyaya sa kanya na mag-audition para sa Journey. Sa una, itinuring ni Pineda ang email bilang isang panloloko, ngunit matapos mahikayat ni Gomez ay sa kanya sinagot ang email ni Sean. Siya at ang kanyang manager na si Bert De Leon ay pumunta sa Marin County para sa isang linggong audition. Noong Disyembre 2007, inanunsyo ng Journey na si Pineda ang bagong nilang lead singer. Nag-debut si Pineda bilang lead singer ng Journey noong Pebrero 2008 sa Viña del Mar International Song Festival na ginanap sa Quinta Vergara Amphitheater sa Viña del Mar, Chile. Ang unang album ng Journey kasama si Pineda ay ang Revelation na kung saan ito ay nag-debut sa number 5 sa Billboard Top 200 album charts isang linggo nang ito ay pinalabas at nanatili sa top 20 sa loob ng 6 na linggo. Nakamit nito ang platinum status noong Oktubre 2009. Ang kabuuang kita sa konsyerto para sa Journey kasama si Arnel Pineda noong 2008 ay $35,695,481. Humingi ng paumanhin si Pineda para sa kanyang mahinang pagganap sa boses sa Rock in Rio Music Festival sa Brazil. Ang dahilan nito ay sa post ng Behind the Songs na isang FB clip tungkol sa paghihirap ni Pineda na maabot ang mataas na nota ng kantang Don't Stop Believin' noong Setyembre 2023. Noong Setyembre 2024, si Pineda naman ay nag-post sa kanyang FB na nag-uudyok sa mga fans para boboto kung go or stay siya bilang lead singer at siya ay kusang aalis sa banda kung maka 1,000,000 boto na go. Si Dolly De Leon ay isang aktres na kilala sa kanyang mga gawa sa mga independenteng pelikula at teatro at nakatanggap siya ng maraming parangal. Pinangalanan siya ng British Vogue bilang isa sa 30 pinakatanyag na bituin sa mundo noong 2023. Nakamit ni De Leon ang internasyonal na pagkilala at papuri para sa kanyang pagganap bilang isang tagalinis ng banyo sa isang marangyang yate sa satirical black comedy ni Ruben Östlund na Triangle of Sadness noong 2022 na kung saan siya ay nagwagi ng Guldbagge Award at Los Angeles Film Critics Association Award para sa Best Supporting Performance. Dahil din sa pelikula na iyan, siya ay nakatanggap ng mga nominasyon sa Golden Globe Award at BAFTA Award para sa Best Supporting Actress na kung saan siya ang unang Pilipino na nanominate para sa mga parangal sa anumang kategorya. Nagbida si De Leon sa isang black comedy film na A Very Good Girl kasama si Catherine Bernardo na isang blockbuster at kumita ng husto. Mayroon siyang maikling pagganap sa drama series na Dirty Linen at siya rin ay bida kasama si Nicole Kidman sa pangalawang season ng Hulu thriller series na 9 Perfect Strangers. Siya rin ay nagkaroon ng papel sa action comedy ni Paul Feig na Jackpot para sa Amazon Prime Video. Ang SB19 ay isang boy band na nabuo noong 2018 at ito ay binubuo ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin. Nag-debut ang SB19 noong Oktubre 2018 sa pamamagitan ng single na Tilaluha. Noong Nobyembre 2019, ang SB19 ang naging unang Filipino band na lumitaw sa Billboard Next Big Sound chart. Sila rin ang naging unang Filipino band na nakapasok sa Billboard Social 50 na nag-debut sa number 28 noong Disyembre 2019. Noong Abril 2021, ang SB19 ang naging unang Filipino band at Southeast Asian na na-nominate sa Billboard Music Awards para sa Top Social Artist kasama ang BTS, Blackpink, si Ariana Grande at ang 17 na kung saan nanalo ang BTS. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ang isang Pilipinong artista sa Billboard Music Awards. Ang kanilang kanta na Bazinga ay umabot sa number 1 sa Hot Trending Songs na kung saan ang kanta ay tumagal ng 26 na linggo sa Billboard Hot Trending Songs chart kabilang ang 7 linggo sa number 1. Ang kantang Bazinga ay isa sa mga longest chart-topping hit sa Billboard Hot Trending Songs.
Ang kanta ng SB19 na Gento ay nagdebut sa Billboard World Digital Song Sales Chart na nakapasok bilang number 8 na nagbigay sa grupo ng kanilang unang top 10 placement. Ang kanta ng SB19 na Gento ay opisyal ding naaprubahan bilang isang entry sa ika-66 na taunang Grammy Awards. Ang Gento ay nakaipon ng higit sa 30 milyong pinagsamang stream sa Spotify at mga view ng music video sa YouTube sa unang 2 buwan mula nang ilabas ito. Sa loob ng 2 magkakasunod na taon mula 2023 hanggang 2024, ang SB19 ay nagwagi sa Billboard's Fan Army Face-Off Championship round sa social media. Sila ay self-managed group na sa ilalim ng 1Z Entertainment matapos makipaghiwalay sa Showbiz Philippines noong 2023. Si Lea Salonga ay isang batikang mga awit at aktres na kilala sa kanyang gawa sa musikal na teatro. Ang kanyang karera ay sumasaklaw sa Broadway, West End at higit pa na nagkamit sa kanya ng maraming prestihiyosong parangal kabilang ang isang Tony Award, isang Laurence Olivier Award at nominasyon para sa 2 Grammy Awards. Ang international na tagumpay ni Salonga ay dumating noong 1989 nang siya ang nagpasimula ng iconic na papel ni Kim sa orihinal na West End at Broadway productions ng Miss Saigon. Ang pagganap na ito ay nagkamit sa kanya ng 5 pangunahing parangal. Ang Laurence Olivier Award para sa Best Actress in a Musical, ang Drama Desk Award, ang Outer Critics Circle Award, ang Theatre World Award, at ang Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Bukod sa kanyang mga gawa sa entablado, ang boses ni Salonga ay agad na nakikilala ng milyon-milyon bilang ang boses ng pagkanta ni Prinsesa Jasmine sa Aladdin at Famulan sa Mulan at Mulan Part 2. Ang kontribusyon na ito sa Disney ay kumilala sa kanya para tawagin siyang isang Disney legend. Ang mga talento ni Salonga ay umaabot sa pag-arte sa telebisyon sa Pilipinas man o sa Hollywood na may mga di malilimutang tungkulin kabilang ang Line Hughes sa As the World Turns, Tita Myrna sa Crazy Ex-Girlfriend at Elodie Honrada sa Pretty Little Liars. Nagsilbi rin bilang isang coach sa The Voice of the Philippines at ang spin-off series nito na ang The Voice Kids at The Voice Teens. Noong 2023 at 2024, nagbida siya sa West End production ng musikal na review na Stephen Sondheim's Old Friends. Patuloy na ipinakikita ang kanyang maraming nalalaman at patuloy na presensya sa mundo ng musikal na teatro. At diyan nagtatapos ang video natin ngayon. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos.